pala ang kakulangan ng mga ibang mga tagasaka. Okay, pagsabihan mga farm owner, ito yung in-upload ko sa YouTube channel, mayroon yun na description, basahin ninyo yung description. Kailan kayo magtumigil sa pagpapatubig, kailan yung nakamintain yung tubig ninyo. Hanggang green filling po yan, dapat nakamintain yung tubig, basahin ninyo doon. Kung nagtitipid kayo sa upland kayo or krudong gamit nyo, AWD, banatan nyo ng AWD, nandyan sa description, puntahan nyo. At para hindi ma-stress yung palay sa tubig, sa pabago-bagong kanyan, kung nyari natutuyuan siya, stress yan, hindi bubuo, pangit yung pagkabuo ng uhay, mayroon sisingit yan or payatot, machok. Yun yung dahilan na bitin. Kasasapaw pa lang yung ugali ng mga farmers, karamihan din dito, ang gaganda ng palay, ulitin natin, kasasapaw ng palay na or kagaganyan pa lang, wala ng tubig. Ibig sabihin, hindi umaabot sa batok, payatot, maraming chok, hindi aabutan sa batok, imbis na maka 200, naging 150 o 160 dahil nasayang sa finishing, nagkukulang yung mga tagasaka. Finishing na, hindi pa nagawa, nagpatubig. Tubig na nga lang ang kulang, hindi pa nagawang magpatubig. Ang daming tubig irrigation. Ganun po yung nangyayari po yan. Kaya ilan yung nalulos? 30%. Yung nalulos halos sabihin na natin 50 plus yung nawawalang ani po nila. Kaya imbis na 200 kaban, yung ani nila kagaganda, naging 150 pababa. Okay, yun yung idadagdag po natin. Okay, basahin nyo yung description dyan, maiintindihan ninyo na sa milking stage, kahit nangangailangan po yan ng tubig yung palayan po na, hanggang makita ninyo yung batok niya mayroon ng konting kanyan, makita nyo may laman na, tapos yung lupa ninyo ay basa pa, may tubig pa konti, okay yan. 10 days dito sa Lauluan, 10 days. Yung mga umaani ng malalakas, hindi po yan bumibitak yung lupa dahil nasasagad yung batok at malilintog. Pag bumitak yung lupa ninyo, ibig sabihin ganyan na yung bitak-bitak niyan, matagal nang walang tubig po yan, hindi umaabot sa batok, payatot yung nasa batok. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Happy farmers. Ayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. Sharing is caring. Ayan, tulungan lang po tayo. Mga ka-AgriTipid, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka. Time check 7:32. At ang edad po ng palay natin ngayon ay 80 days mula nung may lipat tanim. At yan na yung palay natin. Mapapansin nyo, stress na stress. Lalo ito ulit po natin na halos hindi pa tapos yan. Meron pa yan sa batok, hindi na flower. Makikita ko kasi iba yung kulay nitong inbreed natin. Yung uhay, yung maputi pa, ibig sabihin nasa flowering stage pa yun. Nakita ko na yung characteristic ng inbreed. Mayroon siyang pagka brown, may naipa-breed ito na heirloom variety na naging inbreed na siya yung yun. Okay, mag-ikakat na itong kaya yan, punong-puno naman yan, puno ng pinsan natin to. Po ito palayan niya para kasi hindi pa nakarating pala doon, bitak-bitak. At yan na yung buhay ng palay natin, mahaba. Hilip lang tayo at pupunta tayo ng Madyo, marami po tayong gagawin. Ang haba ng buhay, pansin nyo kung gaano inbreed po yan, pero tignan nyo yung tindig wala na yung banner, di ba natin naharap. Yung dinaanan ko. Okay na, yan. Stress. At ang pangit ng panahon. Ngayon ay ano pa ang gagawin natin? Kung yung hybrid natin hindi tatamaan ng pulse mode, dapat tatamaan ng pulse mode yan. Ibig sabihin nagiging mabintog yung uhay ng palay natin at bumibitak. Kung bumibitak yung uhay ng palay natin, butil ng palay natin, magkakapulsmot at magkakapulsmot yan. Dahil
bumintog nga siya, mayroon bibitak po dyan na isa sa butil. Ibig sabihin pag nag-high nitrogen, may bibitak yan na butil po dyan kasi bibintog siya. Kung ang pangit ng panahon, ang lamig at biglang sisikat ang araw, malakas yung humidity at ang lamig ng panahon, bumagsak yan yung lamig natin ngayon. Gustong gusto ng mga amag po yan. Kaya pag nag-high na humidity yan ay papalo sa 70 to 90 degrees, amag po yan. Ibig sabihin mga maysilya, sisibol yan sa kanyang mas gusto ng at ang yun lang kasi full smooth ay bad focus ko ang mga yun, bad amag. Kaya alam nyo na yung mga noon pa, kahit si father, sinabi niya kaagad nung pumunta dito, mga legend natin na farmers, pag nakakakita sila ng full smooth, big sabihin malakas yung ani. Ganun po yung kasabihan ng mga matatanda. Bakit? Kasi nga nakuha nila yung tamang sukat sana na ilulot sa nitrogen. Ibig sabihin nagkakakon na lang, nag-over na yung nagkaka-full smooth, bumibitak lang yan. Hindi maiwasan yan kung sa mga matataas ang ani. Nagkaka-full smooth po yan. Saan banda yung nagkaka-full smooth? Dito sa karamihan na may mga full smooth dito sa pinakapag ganyan yung pala nyo kagaya dito. Ito sigurado ito tatamaan ng full smooth ito. Bakit? Dahil kapag ganyan yung level ng lupa natin, yung mga binibitaw nating sustansya, yung magaan nagpapagilid nandun sa gilid, kaya nag-o-over dun sa gilid at magkaka-full smooth po yan. Sigurado po yan. Ibig sabihin pag nagka-full smooth tayo, hudyat na mataas ang ating ani, may kalakasan yung ating ani. Okay, ayan. Kung maganda ang patag-linang natin, maiwasan natin yung magkaka-full smooth po dyan. Yan na yung palay natin bago tayo pupunta ng Madyo. Konting silip. Kabilis mahinog, di ba? Pahawak ko sa inyo yung pakita ko sa inyo. Di ba? Yellow kon na. Ay hinog na. Sagad natin daw hanggang sa kahuli-huli yung butil dun sa batok. Yung hindi magkakalaman lang yan, yung nasa lubungan yan. Kagaya niyan. Mga hindi napagpag nung kwan tayo, biglang ang nangyari kasi nung tawag na sa flowering stage, biglang umulan ng alas 10, alas 12, mayroon dyan sumingit na budil na hindi na po. At least naman lang ay napabilis natin na kwan yan, gamit nating protocol, agritipid pH, linod natin ay napabilis po yan na buo, kalaman. Tingnan nyo kung gaano kalilintog yung butil ng palay natin ngayon. Ilinod ko na lahat para sa inyo, para sundan nyo na lang yung binigay kong protocol. Ayan, sundan nyo lang po yan. Ay ani at ani kayo ng malakas, basta pantayan nyo yung one nandyan na, linatag ko na. Dahil wala na tayong pwedeng itago. Ang dami ng mga nakaani ng 200 kaban per hectare po dyan. Napatunayan na yung protocol natin ay maganda. Nasa taga-saka nyo na lang po yan at ibigay nyo yung nararapat. Tignan nyo 80 days. Ganyan na yung budol ng palay natin. Batok na lang yung may laman na yan. Kung kukuha tayo dito, wala kasing magbibideo Kuha tayo dito sa dulo. Buksan nyo. Paano tignan? Buksan nyo ito. Dapat may makita kayong green. Kung may nakita kayong maliit na green yan, butil na yun. Ibig sabihin fertile ito. Nung nasa flowering stage na fertile na, kailangan lang palakihin. Paano? Kailangan may sapat kayo na tubig, sapat na sustansya para yung nutrients ay mailagay dito para maging kristal. Okay? Walang silbi yan kung walang tubig yung inyong sakahan, hindi makakarating dun sa dulo. Yung sustansya magiging maipa. Ibig sabihin matsok, payatot. Kaya magkasama palagi yan tubig at sustansya. Kaya write it. Yan, yung pinag-aaralan sa PhilRice. Write it, right element, amount and timing. Yun po yung it's sistemang palay check. Ayan, puntahan nyo yung para makakuha kayo ng
idea, sistemang palay check, i-search nyo. Mayroon niyang new version. Basahin nyo para makakuha kayo ng ideas, para mas maintindihan nyo yung mga itinuturo po natin dyan sa inyo. Hope pag pumunta mamaya si Master Ernesto ay nandito tayo. Kung atin pa ata tayo sa seminar. May seminar po. Pero may naman, pupunta tayo dito. Ganyan lang, kabilis. Magpahinog. Naku, ang dami nating aanihin. Yukong-yuko yan. Nasabi ko na sa inyo, na-load na natin yung next to the best. Ang pinaka-the best na protocol natin sa wheat season. Okay? Sama-sama nating abutin po yan. 300 kaman. O mas higit pa. Gaya ng Nueva Ecija. Pero ang problema lang, compare. Ito comparison natin sa Nueva Ecija, compare natin sa mga top fielder natin, may resulta, may track scale. Doon sa Nueva Ecija, walang pinapakita. Okay? Tinimbang lang yung walang track scale na pinapakita. Yun yung kaibahan po natin sa may track scale, may resulta. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin, din naman sa paninira, pero kung marunong kayong tumingin sa palay, makikita nyo. Kung ipinakita yung palay, okay, makikita nyo na yung pinag-anihan ng palay, ma-analyze nyo na yung gaano kalayo, distance, gaano kakapal. Yung plug lip shift, makikita nyo kung paano nagpahinog or nagpaka-BLB, bacterial lip blight. Mahirapan yan sa 300 kaban per hectares o ano pa, kung may makikita. Okay, gano'n na lang, sharing is caring. Maraming salamat mga farmers. 524, ayan, grabe pigsangay. Grabe pinagdadaanan na ang palay po natin. Kuha pa lang, nagalan. Kalkalpas na ba ilan nagsabong? Inbreed na dati lahi na nga kuha, brown rice. Ayan yung kuha natin. Palay po natin. Inbreed, wala. Katatapos lang, buti na lang natapos na sa flowering, konti na lang yung bumuka kanina. Ayan na, dami. Yan yung inbreed natin. At yung hybrid natin, hinog na. Kabilis Ayan, sagad natin. Gambatok yan. Sasagad po yan ng gambatok. Ito, LP 937. Ayan Ayan Grabe pinagdadaanan ng corn natin. Tingnan nga natin to. Silipin nga natin dito. Itong LP 2096 natin 937. Kung paano tatamaan tayo ng pulse smooth Kung walang pulse smooth mahina. Dapat mayroon tayong pulse smooth. Kalilintog Pangay man panahon Naglalaylayan na. Lumalaylay na po ang LP 2096 natin. Ayan na. Kabilis. Ang dami pa natin tubig Sakto yan. Para sasagad tayo sa batok at malintog. Ayan na yung kung ng palay natin nagpapakita na. Sige. Ayan na. Nakakana na. Wala ba kayo napapansin? Malinis yung kwan natin. Malinis na. N37 2096. Baka tatamaan tayo ng pulse smooth dito banda. Mataas na yung nitrogen dito. Pag ganyan yung kwan natin, yung sakan natin. Tapos ang lamig ng panahon. Okay, sharing is caring. Ayan na. Nawala ng espasyo. Tara. Sagad. Sagad natin. Meron ba natitira? May laman na hanggang batok. Kailangan lang bilis, palakihin.
biglang sumama ng panahon. O kahit natamaan na yung plug sheet natin dyan ng late attack na BLB or BLS, kaya na yan kasi mayroon ng laman yung batok. Kaya na po yan. At saka pa-dry na rin yan kung natin. Okay, ayan. Sinasagad na ng katabi natin kasi medyo na kung na. Kailangan nila ng tubig na uli sa pagpapahinog. THC dito doon. At sagad na yan lang natin para masagad din natin kasi ang kapal. O, ayan na. Wala na-try na yung tuktok ng kwan natin. Okay, kayang-kaya yan ng LP variety. Congrats pala sa mga top builder natin dyan sa group chat. Si Master Legend Sir Felix Lagat from Diamantina at Master Ernesto Martin Hope. Mas marami pa po yung magiging top builder ng Isabela at sa ibang bayan dito sa region to para masabayan natin yung Nueva Ecija at sa ibang lugar pa, Visayas at Mindanao. Hope magkakaroon din tayo ng mga top builder dyan. At least na-recognize na yung iba po dyan ng ibang company. Yung dinaanan ng ko, no? Yung sinasabi ko, yung dinaanan tapos sinundan ng hangin. Kaya ganyan. Pero walang problema kasi may sasalo. Ayan, no? Kalilintog. Meron na akong nakitang pulse mode. Kasi ang lamig ng panahon, high humidity, 70 to 90 degrees, o mas mataas pa, magkakaroon po tayo ng ganito. Ang pangit ng panahon at malamig. Okay, bumabagsak sa temperatura na 23 degrees. Kung may ganito, ano na sinabi ng mga matatanda noon? Big sabihin, malakas ang ani. Bakit? Nakuha nila yung tamang sukat ng nitrogen. Hindi naman magkakaganyan yan kung walang bumibitak. Ibig sabihin, bumibitak na yung butil dahil sa lintog. Kaya nagkakaganyan po. Kaya kaya niyang pabitakin. Kung walang bumitak na ganyan, hindi magkakaganyan. Pag may bumitak na butil, ibig sabihin, magkakaamag po yan. Kasi mabubuksan siya. Okay? Yun yung bad punggos. Yun yung nakikita nyo na full smooth. Ganun lang po yan. Kung hindi nagkaamag hindi na buksan yung butil, yan pala hindi po yan magkakaamag. Okay, sign yan. Marami na mga kwan dyan, mga matatanda na obserbahan nila na mga old farmers natin na magagaling. Pag nagkaganyan yung palay nila, ano sasabihin nila? Malakas yung ani nila. Mas malakas yung ani nila kaysa yung walang ganyan. Dahil nga may sapat na nitrogen. Bumubukol. Okay? Mabilis kalilintog. Yun na lang kuan sa batok, may laman na po yan. Pag binuksan natin, may laman hanggang batok po yan. Yan. Bubukas tayo, may laman po yan. Kailangan lang natin lagyan pa. Anong kailangan? Tubig. Okay? Para maging malintog yung batok. Kung walang tubig po yan, payatot. Kaya huwag niyong pabayaan. Tubig ang pangunahin po dyan na kailangan ng mga tanim para yung mga binitawan natin dyan sa lupa natirang mga sustansya ay masipsip papunta dun sa butil yung mga sustansya na yan para maging kristal. Okay, yan natin, makikita nyo wala na pong espasyo. Sharing is caring. Hope okay na yung 10 tons po sa atin dito, walang problema. Bonus na lang po yung sobra po dyan. Abangan po ang susunod na kabanata. Maraming salamat. Yan, kagagaling natin sa Majo Farm. Doon sa dulo. Yan, may tubig pa. Papasukan pa natin yung nasa gubat. Grabe LP 2096. Lodi, Master Ernesto. Ang LP 2096. Kalilintog. Kita nyo ako yung power and protocol natin. Kalilintog. Tara, dito lang tayo sa manipis. Kabilis. Nahinog, sagad natin hanggang batok. Sinasabi ko sa inyo, sagad natin hanggang batok. Kalilintog.
Nandyan na yung kwan ni Master Ernesto nung nakaraang wheat season. Yan na. Patutuhan na natin. Na aani po tayo ng maganda. Ayan na. Kailangan lang natin mag-yellow. Mayroon yan laman sa kahuli-hulian. Ayun o. Kailangan lang natin mapalaki. Kailangan na, yan, diniskas ko kanina. Tara dun sa dulo para makita nyo yung mga uhay dun. Ayun o. Ikaw ba naman nagpakain hanggang milking? Lilintog yan. Ang laki. Ang laking porsyento po kasi yan pag napalintog natin hanggang sagad. Ang dami niyan. Ilang kwan yan. 15,000 pinalintog natin hanggang dulo. O di, ang daming madagdag sa sako. Sagad. Ayun o. Ayan. Sagad hanggang batok po yan. Kita nyo? Ayun. Nakasagad po yan. Ayan, nakikita na natin. Sagad hanggang batok. Ayan. Kita na natin. Oh. Kailangan ng tubig. Okay? Tanggal tayo ng tubig. 80 days, remember 80 days. 80 days pa lang mula nung nailipat tanim yung palay po natin. Pansin nyo gaano kapigat na gumagalaw-galaw. Dito na yung dito sa gilid na to yung pinakamanipis. Manipis pa yan, pero sa tindig ng palay ninyo ganyan nakakapal. Yan nasa yung pinakamakapal ninyo, yan na nasa gilid natin. Yan yung pinakamanipis natin. Sagad dyan hanggang batok. Kailangan lang bumuo pa yon, bumintog pa ito. Ganito rin yan magiging mabintog. Bigat. At yan maglalaylayan hanggang dito. Sharing is caring. Tara doon sa dulo. O, yan na. May litatak tayo ng borer. Hindi mo na kasi yan. Hindi mo na kahit spray ka po ng spray dyan, hindi na mapapaabutan yung baba niyan kasi nasa baba po yung steam borer. Hindi na kaya ng sprayer natin, bugahan yan. Kalilintog. Ayun, makita nyo naman kalilintog. Hindi lang sa gilid. Ayan o. Okay, cut. Cut na tayo. Kalilintog. Cut. Okay, dito na tayo sa malapit sa dulo. Ang kapal ng palay po natin. Dami nating aanihin. Tapos nasasagad natin, oh. Ayun, oh, mag-green. Mayroon man ayun, oh, yung mga noon yan. Yan tag-iisa. Yung nakasingit, tag-iisa lang yung nasa lubungan. Napalaki natin yung butil ng LP, busog-lusog. Mabigat po ito. Mag-average po ito, may mag-average dito ng kahit 58 siguro to 60. Pag lowland dito, mahirapan sila ng dito kahit 54 lang. Nahirapan sila kasi hindi nga may kulang sa protocol po nila. Yan sagad do. Kulang yung protocol po nila. Hindi marunong gumamit ng pampatigas. Okay, pampalintog. Murito potas. Ayun, sagad. Nakita nyo na kung ano yung kanyan. Ibig sabihin to hindi nabitin ng tubig. Sagad. Kita nya? Kung nasira itong plug lip shift natin, yung ayun, may reserva pa itong 4. Hindi naman nasaktan. Kaya kahit putulin natin to, mayroon pa yung 4. Yan yung secondary na susuporta para mabuo hanggang batok. Ayan, o, ganyan na. Ibig sabihin, paano nabuo yung batok? May sapat na sustansya at may sapat na tubig para may akyat yung mga sustansya papunta dito sa batok para maging kristal. Ayan. Kaya kailangan ng tubig. May tubig pa, oh. Ibig sabihin yan, buo na yung mga butil natin. Buhay pa yung plug lip shift natin. Okay, kahit may natamaan natin yung aabot na yan.
nakikita ko na may nalagyan pa ng abono yung batok niya. Ganyan ka magsasalubong yan, walang tandaanan. Dami nating anihin. Mature na. Okay, yung mga ganun no, na papatay na yung plug leaf shift pero mabubuo yung batok nun. Kasi yan o, tignan nyo, yellow na. Konti na lang yung hindi natin bubuuin yan, batok na lang. Okay. Grabe. Ang planting height ng palay natin, lalo dun sa baba, ayan, hanggang dibdib na. Ayan, lumagpas na sa nipple ko. Yan yung kamay ko, ito. Hanggang dyan yung plug leaf shift. Okay? Ayan, yung nandun talagang hanggang ko na yung lieg, yung mga nandun. Dito lang sa gilid to umabot na. Kaya pansinin nyo yung uhay na palabas natin mahahaba. Okay? Mababa yung tentance dito, sinasabi ko na. Naka-gridipage. Pero okay lang, kahit 200 na. Yung isang din ng palay natin, mababa po yung 200 carbon per hectares. Ayan. Sa standing ng palay kasi nagawa natin, pinalintog natin. Tapos maraming bilang. Yung uhay halos uniform. Pinakamaliit na yan, sabihin na natin 8 inches. O kaya makukuha natin yung malakas na yan. Napapapasok pa tayo. Sakto pag kinat na. Kasi 80 days pa lang. Actually itong long pin pinapaani po ito ng 120 days mula noong naibitawan sa punlaan. Kaya batang bata itong palay pa natin, pwede rin nating isagad hanggang 120 days, pero sigurado po ito nauurong ng 5 to 7 days dahil napaaga nating na pasapaw at napayuko. Okay, ganoon na lang, sharing is caring. Tara. Happy farmers, ayan, okay na hanggang at wala naman, mataas naman yung hangin at hindi kakayanin. May dadapa man dyan, ulitin ko, kung yung dadapa hindi talaga maplantsa, yung talagang malambot na. Wala nang problema yun sasaluin ng mga ibang palay. Kaya ganoon na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Malapit na katabi natin paani. Cut. Free.